Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo dumako sa ating balitaan ay syempre meron po tayong panauhin na makakausap ngayong hapon. Upang pag-usapan po itong good news na napaulat na bumaba daw po ang crime rate ng bansa. Kaya naman kasama po natin live via phone patch si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Office Chief ng Philippine National Police o PNP. Magandang araw po sa inyo, Bgen Tuanyo. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at syempre sa inyo pong oras. So, ito nga po, napaulat nga po na bumaba ang crime rate ng bansa. Sir, ilang porsyento po ba ang pagbaba at ano po ang nakatulong sa pagbaba nito? Kung papahintulutan niyo, Ma'am Bea, na banggitin ko po para sa kaalaman din po ng mga ating kababayan, na yung pinag-uusapan po natin pag sinabi po natin na crime rate, ito po yung tinatawag natin na focus crimes, na kung saan nakapalood dito yung kaso po ng carnapping ng motorcycle, carnapping ng motor vehicles, theft, robbery, rape, physical injury, homicide, at murder. Yan po yung 8 kaso, natawag po natin dyan crimes against persons and property, Ma'am Bea. Okay, yes. Nabanggit ko na po, Ma'am Bea, diretso ko na po. Yes, go ahead, sir. July, August to September ng 2024, nakapagtala po ang Philippine National Police ng 10,430 focus crimes. At kung ikukumpara naman po natin siya ng the same period ng July, August, September ng 2025, nakapagtala po tayo ng 8,988. So ito po ay bumaba ng 1,442 or 13.82% o halos 14%, Ma'am Bea. Okay, yan. Halos 14%. And sir, ano po yung nakatulong po na mapababa natin po itong crime rate, particularly dito po sa mga focus crimes na inyo pong nabanggit? Magmula po nung mag-assume ang ating acting chief PNP na si General Natates, sinigurado niya po na every week po, Monday at Tuesday, na nagkakaroon po kami ng pag-aanalisa ng mga data na nangyayari po sa buong kapuluan po natin na naitatala ng Police Regional Office. Malaking bagay, Ma'am Bea, na yung kanyang PNP focus agenda, mabanggit ko lang po, ito yung about sa management of resources, moral and welfare, enhanced managing police operations, integrity monitoring at community support. Ito po yung focus agenda ng Philippine National Police na kung saan lahat ng mga crime strategy po ng members natin sa mga regional offices, dito po naka-angkla. Pinag-aaralan po natin dito, Ma'am Bea, na every Monday at Tuesday, yung mga datos na nangyayari. At kung yung mga halimbawa, Ma'am Bea, yung ating Police Regional Office, may maganda siyang estrategiya. Halimbawa, paano nila papababa, yung murder o homicide. Nag-sharing po tayo ng mga strategy at tawag po natin yan, best practice. Ito po sa panunungkulan ng ating GPNP. Hindi kanya po tatanungin na, bakit ang taas ng insidente mo, bakit ang taas ng crime mo, kundi tatanungin niya,
anong maganda ang estratehiyang ginagawa mo para may share natin sa publiko. O sa ating mga kasamahan, bilang parte po ng ating best practice na part din po ng moral and welfare na ang pulis hindi lang po pinapagalitan sa panong ito, kundi pinupuri po sa mga magagandang bagay na ginagawa. Ayun, so napakaganda po. Sharing best practices, no, mainam na ginagawa ng ating kapulisan. Doon po sa nabanggit ninyo na ilang mga focus crimes, sir, may datos po ba kung alin po dito yung pinakamataas, pinakamababa? Pwede nyo po bang i-share sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Opo, ang numero 1 po ng insidente sa 8 focus crime, ito po yung rape, na kung saan specifically po, Ma'am Bea, noong 2024 nagtala tayo ng 2,280 at noong 2025 naman po, mahigit po na 1,500. Bumaba po siya ng 753 incidents o 33%. Ang po ang binaba niya. Nationwide po, at sinundan po ito ng pagbaba ng 28% ng karnaping na motor vehicle at sinundan po ito ng murder case na kung saan bumaba po tayo ng 24.19% po. Ayun, okay. So, nakita natin na carnapping, robbery, ganon, talagang bumababa ang ating porsyento, no, ng incident rate. Sir, ito naman po, ano-ano po yung mga hakbang ng PNP para ito po ay tuluyang mas mapababa pa? Meron po ba kayong mga crime prevention initiatives na para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood? Mamaya mabanggit ko na itong pong nabanggit ko kanina na PNP Focus Agenda. Ito po yung sisilbang libro, Biblia ng bawat miyembro ng Philippine National Police na kung saan lahat ng activity ng Philippine National Police ay nandito. Hindi po maliligaw ang sino man na hahawak na ito pong libro na binabanggit ko na PNP Focus Agenda. Halimbawa po, doon sa Enhanced Managing Police Operations, marami po na nakapaloob dyan. Yung ating pong estratehiya sa anti-drugs operations, sa terrorism, pagbabantay ng vital installations, na kung saan lahat ng gagawin ng Philippine National Police, tignan lang po itong ating guidance na ginagawa ng National Headquarters, hindi po sila maliligaw at mapapataas po natin yung ating pong datos ng Police Initiated Operation. Okay, ayun. Sige. Sir, ang inyong mensahe na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Nais natin magitin na itong mga 8 focus crimes na ito. Ang datos nito ay dapat na mapababa po ng Philippine National Police. Pagkat binabanggit po natin na police will be able to prevent and control crimes. Yan po ang number 1 na duty sa pinasabi natin sa members of the Pangaya na ilan ang pangyayari ng insidente. At number 2, if the Philippine National Police cannot completely prevent and control crimes, at least you should be able to solve it. Bigyan naman natin ng solusyon. At pangatlo po, Ma'am Bea, na if the PNP personnel cannot completely prevent and control crimes and we cannot solve it, yung pangatlo, at least he should not be part of the problem. Yes. Opo. Yun po pinaka-importante. Ayun, maganda po yun. Ang pinakahuling mensahe ni Sir, kung hindi po kayo magiging kabahagi ng solusyon, wag naman din po kayong maging problema. Yun, napakagandang mensahe. Thank you po sa inyong oras na ibinigay sa Radyo Pilipinas World Service. Mabuhay po kayo, Sir. Maraming salamat, Ma'am Bea. Nais ko lang po banggitin panghuli na ang inyong Philippine Nationalists ay bilang bahagi po ng bagong PNP para sa isang bagong Pilipinas, isang servisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po, Ma'am Bea. Maraming salamat. Yan po si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Office Chief po ng Philippine National Police o PNP, na ibahagi sa atin ang mga datos sa pagbaba nga po nitong crime rate at partikular ito doon sa nabanggit niyang 8 focus crimes. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, Malacanang mataas ang kumpiyansa na magiging impartial si dating Justice Secretary Crispin Boying Remulla sa magiging bagong trabaho rin to bilang ombudsman. Pagkakatalaga kay Remulla sa ombudsman dumaan sa proseso. Magbabalita si Alvin Baltazar.
Tiwalang Malacanang sa pagiging impartial o walang magiging pagkiling ni Secretary Crispin Boying Remulla sa kanyang bagong trabaho bilang ombudsman. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, mataas ang kanilang kumpiyansa kay incoming ombudsman Remulla na dumaan sa proseso ang pagkakatalaga. Dinaanan niya nito ang masusing pagsusuri ng Judicial and Bar Council o JBC base na din sa itinatakda ng batas sa tumiiral na konstitusyon. Kasama sa proseso ni Gomez ang rekomendasyon mula sa JBC na isusumite o isinumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa huli ay siyang may kapangyarihan na magtalaga o pumili ng susunod na ombudsman na sa pagkakataong ito nga ay sa katauhan ni dating DOJ Chief Boying Remulla. Pakinggan natin si PCO Acting Secretary Dave Gomez. We have the highest confidence in Secretary Remulla that he will be very impartial in when he assumes this new role as the ombudsman. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Infracom tiniyak ang kahandaang makipagtulungan sa bagong ombudsman. Balita mula kay Kathleen Forbes. Tiniyak ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Redon na handa ang komite na makipagtulungan kay bagong talagang Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga isasagawang investigasyon hinggil sa umano'y katiwalian ng mga flood control at infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Redon, ang pagkakatalaga kay Remulla ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng mga mekanismo ng pananagutan sa gobyerno, lalo na sa paghahain ng kaso ng mga taong sangkot sa paglustay ng pondo ng bayan. Dagdag pa niya, si Ombudsman Remulla ay may kapangyarihang maglunsad ng parehong administratibo at kriminal na kaso laban sa sino mang mapapatunayang sangkot sa pandarambong ng pondo ng gobyerno, kabilang na ang mga opisyal ng DPWH, mga mambabatas, opisyal ng ehekutibo at mga kontratista ng pamahalaan. Tiniyak ni Redon na tulad ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Independent Commission for Infrastructure, makikipagtulungan din ang House Infra Committee kay Remulla sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga transcript, dokumento at iba pang ebidensya na kalap mula sa naunang mga pagdinig. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senator Francis Pangilinan tumangging pamumunuan ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito si Nympha Asuncion. Tumanggi na rin si Senador Kiko Pangilinan na pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee kapalitang nagbitiw na chairman nitong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sa isang social media post, pinahayag ni Pangilinan na bagamat umaasa siyang magbabago pa ang isip ni Lacson, ngayong tila niya desidido na ang dating Blue Ribbon Committee Chair ay nirerespeto niya ang desisyon nito. Gayunpaman, para kay Pangilinan ay hindi magiging makatarungan na tanggapin niya ang chairmanship ng isa pang komite, lalo na ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee dahil tatlo na ang pinamumunuan niya sa ngayon. Kabilang sa mga komite na pinamumunuan ni Pangilinan sa ngayon ay ang Committee on Agriculture, Committee on Justice and Human Rights at Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Una nang sinabi ni Senate President Vicente Soto III na kabilang si Pangilinan sa mga kinukonsidera na mamuno sa Blue Ribbon Committee. Ang iba pang posibleng niyang pumalit kay Lacson ay sina Senador J.V. Ejercito, Senador Raffy Tulfo, Senadora Pia Cayetano at Senadora Riza Ontiveros. Kapwa nang nagpahayag ng pagtanggi sina Ejercito at Tulfo sa posisyon bilang Blue Ribbon Chairman kung ia-allocate ito sa kanila habang wala pang tugon sa ngayon sina Senadora Pia at Senadora Riza. Ngayong araw nakatakdang magkaroon ng caucus sa mga senador kung saan isa sa mga pag-uusapan ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bureau of Customs o BOC tiniyak ang matibay na integridad ng ahensya kontra korupsyon. May report si Lawrence Tanhoco. Sa ilalim ng malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mariing tiniyak ng Bureau of Customs ang kanilang suporta sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng mga umano'y anomalya sa flood control projects.
Ito ang naging pahayag ni Customs Chief Ariel Nepomuceno matapos isumite ng BOC sa ICI ang iba't ibang dokumento tulad ng enforcement reports, search warrants, warrants of seizure at detention, importation papers at progress reports. Lahat ay kaugnay ng mga kasong iniimbestigahan kabilang ang issue laban sa pamilya Diskaya. Ayon kay Nepomuceno, ang hakbang na ito ay malinaw na pagpapakita ng transparency at accountability alinsunod sa gabay ng Pangulo. Binigyan din ito ang direktiba sa lahat ng tanggapan ng BOC na makipag-ugnayan at makipagbigay ng buong kooperasyon sa mga investigasyon. Sa mensahe ng BOC sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., mananatiling matatag ang ahensya sa pagsusulong ng integridad, mabuting pamamahala at tiwala ng publiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na opisyal na labanan ang korupsyon at ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, nakikita niya kung paanong ang taong bayan ay sawa na rin sa mga napapaulat na irregularidad sa pamahalaan. Binigyan diin ng punong ehekutibo na nananatiling committed ang administrasyon nito upang bantayan ang ethics at mabuting pamamahala o good governance. Nanawagan ito sa mga lokal na otoridad na manatiling nakatuon sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng mga buhay ng mga Pilipino. Marami ring hamon ang kinakaharap ng ating bansa. Lahat tayo'y dismayado sa mga ulat na katiwalian na nakikita natin sa pamahalaan. Ngunit malinaw ang ating adhikain. Sa bagong Pilipinas, walang puwang ang korupsyon at ang pandaraya. We must take responsibility to eradicate this abhorrent culture of corruption that has poisoned the public trust and has robbed us of a better future. Let us continue to do the work that changes millions of lives. Be testaments that public service can still be honest and hopeful. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pa ring mga tapat, mabubuti at masisipag na lingkod bayan sa gobyerno. Kaya naman anya hindi dapat korupsyon ang magbigay definisyon sa burokrasya ng bansa. Sinabi ng Pangulo na pinili nitong isiwalat ang multi-billion peso flood control scam upang ipakita na ang iilang korap ay hindi kumakatawan sa libo-libong tapat na kawani ng pamahalaan na gumagampan sa kanilang tungkulin. Una nang binansagan ng punong ehekutibo na isa ang flood control fund dispute sa pinakagrabeng anomalya sa nakaraang taon. Batid na itinatag ng Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure upang imbestigahan ito. We cannot paint everyone in government with the same brush as all of these corrupt operators that you see in government. And yes, there are many, many of them, but you will find they do not filter down. These people are making serious sacrifices, time away from their family, money out of their own pocket, things like that. Yeah. And they do this constantly, every single day. That is not the face of government. And these corrupt people are not the face of government. All they are is the face of corruption. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD nag-deploy pa ng karagdagang social workers sa Cebu. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Nag-deploy ng karagdagang mga social worker ang Department of Social Welfare and Development para patuloy na umalalay sa mga bayan na matinding naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon sa DSWD, nagmula ang augmentation
sa DSWD Field Office sa Eastern Visayas na tutulong sa mga tauhan ng DSWD Central Visayas. Agad nagsagawa ng psychological first aid ng mga ipinadalang social worker sa mga residenteng nananatili sa family tents at nakaranas ng trauma dahil sa lindol at mga aftershock. Ayon sa DSWD, mahalagang matugunan hindi lamang ang pisikal na pangangailangan ng mga biktima kundi pati na rin ang kanilang mental at emotional na kalagayan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Land Bank of the Philippines patuloy na magbibigay ng financial at loan assistance sa mga apektadong sektor at individual na tinamaan ng lindol at mga nagdaang bagyo. Balitang hatid ni AJ Ignacio. Patuloy na namamahagi ang Land Bank of the Philippines ng financial assistance maging ang mga banking loan sa ating mga kababayang nasalanta ng mga nagdaang bagyo at maging sa mga naapektuhan naman ng magnitude 6.5 na lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu. Ayon kay Land Bank of the Philippines, President and Chief Executive Officer Lynette Ortiz, na nakapamahagi na sila ng nasa 4.9 million pesos na halaga ng financial aid sa mga nasabing biktima ng bagyo sa Masbate at mga naging biktima naman ng lindol sa Cebu. Dagdag pa ni Ortiz na may hatid din sila sa bawat lugar ng mga loan programs upang umalalay sa ating mga kababayan na naisibangon ng kanilang mga nasirang negosyo at mga bank depositor na nais mag-loan upang muling makabangon sa pinsala dulot ng mga nasabing kalamidad. Muli naman siniguro ng Land Bank ang patuloy na pag-agapay ng state-owned bank sa ating mga kababayan na muling makabangon sa mga nagdaang mga kalamidad at nais nilang patunayan na ang Land Bank ay may bangkong damdaming bayan. Mula dito sa Land Bank of the Philippines, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa nagpapatuloy na post-disaster geohazard assessment ng DENR Mines and Geoscience Bureau na itala ang 14 na bagong sinkhole sa Northern Cebu. Ayon sa MGB, karagdagan ito sa 178 sinkhole na naitala bago ang lindol. Batay sa geological map ng ahensya, mahigit 60% ng Cebu Island ay binubuo ng limestone na madaling magkaroon ng karst subsidence. Dagdag pa rito ang pagkilos ng Bogo Bay Fault na nagdulot ng pag-ugas sa mga marurupok na bahagi ng lupa dahilan ng biglaang pagguho. Pinapayuhan ng MGB ang mga residente na nakatira malapit sa mga sinkhole na maging mapagmatsyag sa mga senyales ng pagguho at agad itong i-report sa kanilang lokal na DRRMO o MGB Regional Office. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pag-arangkada ng Doshin Bayanihan 5 2025 sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan ikinatuwa ng Defense Department. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Suportado ng Department of National Defense sa pag-arangkada ng Doshin Bayanihan 525 bilang kauna-unahang aktibidad sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Ito ang pinagsamang pagsasanay sa pagitan ng mga Air Force ng Japan at Pilipinas na nakatuon sa paghahatid ng humanitarian assistance at disaster relief. Nagsimula kahapon, Oktubre 7 ang Doshin Bayanihan 525 sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base sa Mactan, Cebu at magtatagal
hanggang sa Oktubre 11. Kasunod nito ipinabot ng Defense Department sa pamahalaan ng Japan ang pasasalamat dahil sa nasa bayang pagsasanay sa kagyat na maghahatid naman ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Bogo City at mga karatig lugar nito. Dahil sa RAA, paiigtingin pa nito ang bilateral defense collaboration, matitiyak ang interoperability at mapapatatag nito ang pangako ng dalawang bansa para sa seguridad ngayon din sa katatagan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Online financial scams pinatututukan ng Malacanang sa harap ng papalapit na Christmas season. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Information and Communications Technology na siguruhin wala nang susulpot na online financial scams lalo't nalalapit na ang Pasko. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na nakipag-ugnayan na sila sa Global Anti-Scam Alliance at Telecommunications Company upang masugpo ang mga online financial scams. Target anya ng gobyerno maging panatag ang publiko sa mga gagawing transaksyon ngayong holiday season, lalo na yung mga gumagamit ng credit card at online payment. Pinasisiguro rin anya ng Pangulo na ligtas at scam-free ang Pasko ng mga Pilipino. Kaugnay nito, pinag-iingat naman ng kalihim ang publiko laban sa pagkonekta sa mga public 2G at 3G signal lalo na sa mall. Hindi kasi anya secured ang mga ito na ginagamit ng scammers upang makapambiktima. Yan po yung kampanya namin. Now, sabi ko naman sa mga telco, kung hindi nyo pa talaga matanggal yung 2G, at least man lamang sa mga malls kung saan maraming gumagamit ng online payment at credit card, mapalitan nyo muna yung 2G. So in the meantime, 3G muna ang natanggal na. Hinihintay ko lang pong confirmation nila. Yung 2G naman is pagplaplanuhan natin kasi marami po rin tayong mga kababayan, mga 10 million pa rin yan. Karamihan gumagamit pa rin sa mga remote areas. Doon sa remote areas, walang problema. Wala namang credit card o kasi gida nga, walang credit card, online payment. Ang problema po kapag yung 2G ay ginagamit sa mga malls at saka sa Metro Manila. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong buwan ng Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa pinakahuling labor force survey ng PSA, umakyat sa 96.1% ang employment rate o katumbas ng 50.10 milyon na mga Pilipino na may trabaho sa bansa. Ito ay dagdag na 4.5 million employed mula Hulyo hanggang Agosto at 942,000 naman kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2024. Bumaba rin sa 3.9% ang unemployment rate mula sa 5.3% noong Hulyo, habang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras o hindi sapat ang kita ay bumaba sa 10.7%. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na may pinakamalaking pagtaas sa employment, ang agrikultura at forestry, wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles, construction at fishing at aquaculture. Kabilang din sa mga pangunahing hanap buhay nitong Agosto ang elementary occupations, service at sales workers, skilled agri-workers, clerical support workers at plant and machine operators. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Iba't ibang batas tungkol sa mga senior citizens tinalakay sa programa ng lokal na pamahalaan ng Bugalyon, Pangasinan para sa Elderly Filipino Week. Si Roel de Guzman ng RP Dagupan sa balita.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tatlong agrarian reform beneficiaries organizations lumagda ng marketing agreement sa Mountain Province District Jail sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty ng Department of Agrarian Reform o DAR. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Mapalawa ti market access ti talo nga agrarian reform beneficiaries organizations ana suportaran ti Department of Agrarian Reform wenno DAR Mountain Province babaan iti marketing agreement da iti Mountain Province District Jail wenno MPDJ. Karaman kadagiti ARB organizations ang nagpirma iti katulagan ti Anabel Sadanga Multipurpose Cooperative, Monamon Norte Federation of Irrigators Association, ken PIDE Agid Fedelisan Multipurpose Cooperative. Tinasao katulagan ket paset ti programa a Partnership Against Hunger and Poverty ti DAR tapno matulungan dagiti agrarian reform beneficiaries a makalako kadagiti produktuda ken masuportaran ti pagsapulanda. Babaan iti marketing agreement direkta agatangan ti District Jail dagiti produkto ti agrarian reform beneficiaries organizations. Manipod dito'y Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. iCoop.Hub 360 ilulunsad sa lungsod ng Tabuk. Si Renzi Joaquin ng RP Tabuk sa balita. Nakasagana nga mai-launch iti iCoop Hub 360 dito'y syudad iti Tabuk. Inpakamo ni City Cooperative Enterprise and Development Officer Catherine Wera ang makatulong dito tapno amuan numano iti bilang dagiti amin akamang ti kooperatiba dito syudad ti Tabuk. Iti rito nga digitalization, wala na pa mabalin nga makimiyembro iti co-op dagiti taga Kalinga ngagtabtrabaho iti balasing tao. Kahit nangasawan na ti Co-op Hub 360 kat may isa nga webpage profiling can monitoring system tapno mai-centralize dagiti datos dagiti co-op dito syudad. Babaan pa iti dito nga platform mamuan iti performance kan compliance dagiti amin a kooperatiba dito syudad iti Tabuk. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin nagipatpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga kalahok sa 2025 Karangalan Marathon ng Philippine Marine Corps Puerto Princesa Leg, lagpas na sa 1,500. Maghulat si Lizel Pilapil ng RP Palawan. Agabot dun sa sobra sa karibo milima kagatos ag igpalista sa Philippine Marine Corps o PMC Karangalan Marathon 2025 sa syudad yang Puerto Princesa. Sigun sa maniglimig, yang 3rd Marine Brigade nga si Captain Marisa Mariel, sobra rin dya sa andang igsasarigan nga slot, tay matama para ingid kuno ang aliag-ag habol ig-ag irig sa andang pre-anniversary event sa pang 75 kadagong pagkapundar iyang Philippine Marine Corps. Akatakdaren buhaten ang marathon sa petsa 19 ag bulan nga dya iyang Oktubre igmi anem diging race category nga ing kakabilangan i 50K ultramarathon, 42K marathon, ig 21K half marathon. Pwede ra kunong integran ang 10K, 5K, ig 3.2K para sa mga baguhan, ig iba pang ang aliag ag intra sa pakinabang nga aktibidad nga dya. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagong farm-to-market road sa lungsod ng Calbayog, Samar, natapos na. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog.
Nahuman na ang construction san usa nga Farm to Market Road o FMR sa Barangay Bante, Calbayog City sa ilarom san Convergence Project sa Department of Agriculture ngan DPWH sa Samar 1st District Engineering Office para sa fiscal year 2024. May kabugusan nga kantidad ang proyekto nga maabot sa 14.8 million pesos. Ginkokomponer ang 0.560 kilometers nga kalsada san duha ka lane nga may 3.05 meters ang kahilapad. Kaparte liwat san proyekto ang pagkabit san reinforced concrete box culverts o RCBC agud masiguro ang taluwas nga pag-abid san tubig. Basar san Summer 1st, magiging mas masayon na ang biyahe san mga residente ngan para uma may tungod san sini nga bag-o nga dalan nga nagdudugtong sa mga magkadordelain nga barangay. Sa pagkakompleto sa nasabi nga proyekto, pwede na nga makabiyahe ang mga sarakyan miskan nano nga oras, mao nga mas mapapalaksi ngan mapapahitaas ang kadamosan produkto nga madadara sa merkado. Pinaagi sini ginalauman nga mapapahitaas ang ani san mga parauma ug mag-aabre san mas damo nga oportunidad para sa kabugusan nga pangabuhian ug negosyo san komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Stakeholders Forum on Disaster Risk Reduction and Management matagumpay na naisagawa sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Mag-uulat si Raymond Aplaya. Malampusong gipaygayon dinhi sa syudad sa Tandag ang usa ka Stakeholders Forum kabahin sa Disaster Risk Reduction Management o DRRM. Among kalihukan nagtigom sa mga partner stakeholders ning syudad ug nagsilbing plataporma sa paghiusa sa paningkamot ug pagpalig-on sa kooperasyon aron makahimo og usa ka mas lig-on ug andam nga komunidad batok sa mga katalagman. Tumong niini mao ang pagpataas sa kahibalo, pagpaygayon og panagsabot og commitment sa mga stakeholders sa kamayunungdanon sa disaster preparedness, tubag sa emerhensiya ug sa climate change adaptation. Gitinghuwa usab niini nga mas mapakusgan pa ang pagtinabangay tali sa lokal nga panggamhanan ug sa nagkanalaing sektor alang sa pagpalig-on sa DRRM nga mga inisyatibo ng syudad. Nahimong highlight sa mong forum mao ang mga diskusyon kabahin sa basic concept sa DRRM o climate change adaptation, legal nga basihan sa DRRM o ang mahinungdanong papel sa suporta sa mga stakeholders sa pagkapot sa malungtaron nga disaster risk management. Gipresentar usab ang draft nga Memorandum of Understanding o MOU tali sa city government o sa mga partner stakeholders. Ang MOU naglatid sa mga giya sa pagtinabangay o mga katungdanan sa matag habig alang sa pagsuporta sa mga DRRM plans and initiative ning syudad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Social pension, tulong sa pang-araw-araw ng mga nakatatanda sa Hulo. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Hulo. Hambog inhinor Haiba Castillo sina Barangay Estudia sa Hulo ang mga nakatayma, sina social pension sina kahapon para hika 2 quarters sina 2025. Dahil habulan January, sampay pabulan September, aming piyaon dito ha Hulo Municipal Tennis Court. Akadin pa na iwanan niya amin social pensioner da isaba para nila ni Tiayma ina siyam-siyam nga ibo pila kaming tatabangan guading nga Department of Social Welfare and Development at DSWD Region 9. Bangdulon kan Castillo malago initawang ina ganap pilak pamalansya asupaya kabalansyaan in adlaw-adlaw kakunhan nila. Aw na pila tahon long niya amin beneficiary siya sina program sa altabyaon na ni katu amin nakatayma siya sinasabot na tabangan. Nagpamalek day sa bini salta na nawag-tawag parinta ini palansyal ina program biya ini salta di mil sin ganap na tabangan biya na sin libre uwat iban sin pagtawang kawakto sin calamity at waka aramhala. Ding RP Hulo ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala ang isang business group na hindi makatutulong sa bansa ang panawagang snap election. Ginawa ng Makati Business Club o MBC ang pahayag kasunod ng suwestyon ni Senator Alan Peter Cayetano na pagbitiwin sa pwesto ang mga nahalal na opisyal mula Pangulo, Ikalawang Pangulo hanggang sa mga mambabatas para magkaroon anya ng bagong panimula sa pamamahala. Ang suwestyon ay nakikitang tugon ng mambabatas sa kasalukuyang issue ng korupsyon sa kaban ng bayan. Ayon sa MBC, hindi basta-basta makakamit ng bansa ang hinahangad na magandang pamamahala kung papalitan lamang ang mga nakaupong opisyal, bagkus ay mas kailangang ireforma ang kasalukuyang sistema, palakasin ang mga institusyon at paganahin ang demokrasya. Diin ng grupo, panawagan ng taong bayan ay pagkakaroon ng transparensiya, pananagutan at hustisya mula sa mga isinasagawang investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kaugnay nito ay pinanawagan ng MBC ang pagkakaroon ng Independent Commission for Infrastructure ng kapangyarihan na imbestigahan ang maling paggamit ng pondo ng bayan lalo na sa mga flood control at iba pang infrastructure projects. Gayun din ang commitment mula sa mga mambabatas na siguruhing sumasalamin sa pambansang prioridad ang 2026 national budget. Nanawagan din ng grupo ng isang pulong na binubuo ng mga eksperto mula sa iba't ibang sektor na siyang tatalakay sa formalisasyon ng pinahusay na sistema sa pagpaprioridad, pagpaplano, pagpopondo at implementasyon ng public infrastructure projects. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, ipinanatili ng World Bank ang 2025 at 2026 growth projection nito para sa Pilipinas. Sa inilabas nitong East Asia and Pacific Economic Update ngayong Oktubre, minintine ng World Bank sa 5.3% ang growth forecast nito para sa Pilipinas ngayong taon, habang inilagay naman nito sa 5.4% ang projection nito sa 2026. Base sa datos, nalampasan pa ng Pinas ang China, Indonesia, Malaysia at Thailand, habang nangunguna naman sa rehiyon ang Vietnam na may 6.6% growth forecast para sa 2025 at 6.1% para sa 2026. Ayon sa international lender, inaasahan ang bahagyang paglago ng Pilipinas sa susunod na taon, bunsod ng domestic demand at modest o katamtamang global recovery na siya namang mag-offset sa epekto ng mas mataas na taripa ng Estados Unidos. Ilan pa sa mga kadahilan ng binanggit ng World Bank ay ang bumababang inflation, mas mababang interest rates, matatag na labor market, gayon din ang pamumuhunan sa infrastruktura at private investment na dala ng mga reforma. Upang masustainin naman ang momentum na ito, sinabi ng World Bank na kailangang magkaroon ng epektibong pagpapatupad ng mga reforma kasabay ng mga hakbangin sa pagpapaganda ng business environment at matibay na commitment sa fiscal consolidation para mabantayan ang fiscal space na siya namang kakailanganin sa pag-maintain ng infrastructure investment na hindi nakokompromiso ang macroeconomic stability. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumilis ang factory output growth ng bansa noong Agosto. Ayon sa resulta ng Monthly Integrated Survey of Selected Industries, umangat ng 2% ang Value of Production Index o VAPI noong Agosto, 3.9% na paglago mula sa negative 1.9% na VAPI noong Hulyo. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pag-angat ng VAPI noong Agosto ay bunga ng mas mabilis na taunang paglago sa manufacture ng food products na umabot ng 21% mula sa 12% na naitala
noong Hulyo. Ang mas mabagal na pagbaba sa growth rate ng basic metals at coke and refined petroleum products manufacturing ay nakaambag din sa mas mataas na VAPI. Samantala, lumago naman ng 1.4% ang Volume of Production Index o VOPI nitong Agosto mula sa 1.8% decline noong Hulyo. Itinurong dahilan ng PSA ang mas malaking pag-angat sa manufacture ng food products, machinery and equipment, maging ang mas mabagal na annual decline sa basic metals bilang mga pangunahing salik sa pagbilis ng VOPI sa nasabing buwan. Sa kabilang banda naman, bahagyang umangat sa 77.3% ang average capacity utilization rate sa manufacturing nitong Agosto mula sa 77.2% noong Hulyo. Ayon sa PSA, lahat ng industry divisions ay nakapagtala ng lampas sa 60% ng capacity utilization rates. Sa nasabing kategorya, pinangunahan nito ng manufacture of tobacco products na sumampa sa 85.8%, manufacture of coke and refined petroleum products na umabot sa 82.3% at manufacture of beverages na tumala ng 81%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng 25-year concession extension ang dalawang subsidiaries ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI para sa pamamahala at operasyon ng New Container Terminals 1 at 2 sa Subic, Zambales. Sa inilabas na disclosure, iniulat ng ICTSI ang pagkakasecure ng Subic Bay Terminals Corporation o SBITC at ICTSI Subic Incorporated o ISI ng concession extension mula sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA para sa pag-operasyonalisa ng NCT 1 at 2 hanggang 2058. Salig sa concession extension agreement, mamumuhunan ang SBITC ng lampas sa $130 million para sa civil infrastructure at karagdagang equipment. Kalakip din sa nasabing upgrades ang pagpapalit sa kasalukuyang 4 na quay cranes, karagdagang crane, maging ang dagdag na hybrid rubber tarred gantry cranes. Sa pamamagitan ng nasabing upgrades ay mapahuhusay pa ang terminal efficiency at mapatataas ang combined annual capacity ng dalawang terminals. Patatagpuan sa Subic Bay Freeport Zone, ang NCT 1 at 2 ay nagbibigay ng direktang access sa major intra-Asia shipping routes at national highways. Sineserbisyuhan nito ang mga industriya at negosyo na nag-ooperate sa loob ng Subic at Clark Freeports kalapit na economic zones at mga karatig probinsya na Pampanga, Bataan, Tarlac at La Union. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Oktubre 8, taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 20 centavos, 38 centavos sa Japanese yen, 45 pesos and 3 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 17 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 48 centavos sa Hong Kong dollar, 78 pesos and 18 centavos sa United Kingdom pound, 67 pesos and 86 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 73 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 52 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po na ang Pilipinas ngayon maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita. Una sa ating listahan ang basketball. Mabigatang matches ang susunod na assignment ng Gilas Pilipinas Women sa qualifying tournament ng FIBA Women's Basketball World Cup sa susunod na taon. Ito ay matapos na mapabilang ang Pilipinas sa Group D kasama ang host country na France sa isinagawang bunutan sa Patrick Bowman House of Basketball sa Switzerland nitong Martes, Miyerkules ng madaling araw sa Pilipinas. Bukod sa Pransya, kabracket din ng national squad ang Colombia, Germany at Nigeria at fellow Asian team na South Korea. Ito ang kauna-unahang appearance ng Gilas Women sa Basketball World Cup qualifiers. Bukod sa Pransya, partikular sa Lyon, Villeurbanne, inaasahan ding magiging mainit ang matches sa Wuhan, China, San Juan, Puerto Rico at Istanbul, Turkey na sabayang sentro ng qualifying tournaments ng World Cup. Ang apat na torneo ang magdedetermina ng nalalabing 11 spots para sa kabuang 16 teams na magsasalpukan sa FIBA Women's World Cup 2026. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, kambyo naman tayo sa tennis. Looking forward si Pinay tennis star Alex Ayala para sa paghataw nito sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa Disyembre. Sa panayam ng Philippine News Agency sa 20-year-old netter, nagpahayag ito ng excitement na makasama ang kabuuan ng Philippine team at maipamalas ang highest level ng performance sa regional meet. Anya, personal goal niya ang maibigay ang best sa 2025 SEA Games at masilat ang gold para sa bansa. Ito na ang ikalawang SEA Games ni Ayala buhat sa unang sabak nito sa biennial meet noong 2021 sa Vietnam. Maalalang nasungkit noon ni Ayala ang 3 bronze medals mula sa singles, mixed doubles at team events. Kasalukuyang may ranggong 54 sa buong mundo, isa si Ayala sa pinakamagagaling na tennis player sa buong Asia, kasunod ni na world number 9 Elena Rybakina ng Kazakhstan, world number 10 at world number 37 Qinwen Zheng at Xinshu Wang ng China at world number 16 Naomi Osaka ng Japan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa boxing. Sigurado na ang pagbabalik ring ng Filipino boxing icon na si Manny Pacquiao. Sa isang video na inilabas ng industry media sa social media, inanunsyo ni Pacman ang muling pagsampa nito sa boxing stage sa January 24, 2026 at ang pagdaraos nito sa Las Vegas. Looking forward din si Manny sa pakikipag-partner sa interactive TV channel at nagpapaabang sa fans kung sino ang susunod nitong makatutunggali. Nitong July ng
magbalik ring ang boxing veteran mula sa pagre-retiro ng 4 na taon para harapin ang WBC 147-pound belt holder na si Mario Barrios. Bagaman nauwi sa draw ang pagtutuos ng dalawang boksingero, marami pa rin ang napahanga kay Manny lalo't nasasabayan pa nito ang mga mas batang fighter gaya ni Barrios. Wala pang pinal na pangalan kung sino ang next opponent ng dating 8th Division World Champion, ngunit nabanggit na ni Manny noong nakarang linggo na kasalukuyang nakikipag-usap ang kanyang team sa kampo ni current WBA welterweight champ Rolly Romero. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula boxing, kambyo naman tayo sa wushu. Inanunsyo ng Wushu Federation of the Philippines o WFP ang pag-host ng bansa sa 2027 World Wushu Championships at ng 2028 Asia Wushu Championships. Sa Philippine Sports Writers Association Forum sa Maynila nitong Martes, ibinahagi ni WFP President Freddy Halasco na as early as 2026 pa lamang ay may paghahanda na ang Pinas sa dalawang major events. Anya, layo ng preparasyon na ito na maging matagumpay ang hosting ng bansa, lalo't ito ang mga pinakamalalaking tournament ng wushu. Ayon kay WFP Secretary General Julian Camacho, ang pag-host ng Pinas sa dalawang events ay mula sa suhestyon mismo ng Wushu Federation of Asia. Inaasahan na mga abutin sa kalahating bilyong piso ang kinakailangan ng WFP para sa pag-host ng World Wushu Championships na tinatayang lalahukan ng lampas 2,000 manlalaro mula sa 80 bansa. Tatayo namang venue ng tournament ang SMX Mall of Asia. Sa kaparehong forum, nangako naman si World Wushu Championship silver medalist Carlos Bailon Jr. na pagsusumikapan ng Team Philippines ang training para sa tuluyang pagsilat sa gold. Aminado mang may pressure sa Pinoy athletes buwat sa pagiging host ng event, binigyang diin ni Bailon ang pagbubuhos ng magandang performance nila para ipakita sa buong mundo kung gaano kalakas ang Pinas sa nasabing disiplina. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik tayo sa SEA Games, ipinakita na ng Philippine Olympic Committee o POC ang susuotin ng Philippine delegation sa opening ceremony ng 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Ipaparada ng mga Pilipinong atleta at coaching staff ang eleganteng unipormeng likha ng kilalang designer na si Avel Bacudio. Ang mga uniforme ay may dalawang kulay, pula para sa mga Filipino athlete habang asul naman sa coaching staff. Parehas may pattern ang dalawang uniforme ng mga typical na disenyo ng hobby sa bansa at may logo ng POC at Philippine flag. Ayon kay POC President Abraham Tolentino, ang disenyong gawa ni Avel ay sumasalamin sa bansa. Aabot sa humigit 1,600 athletes at officials ang inaasang ipadadala ng Pinas sa biennial meet, tangan ang determinasyong makaabot sa podium finish sa 50 sports events. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Sumantala, ang tabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, matapos lamang po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Proud ang aktor na si Jake Cuenca kung paano niya na-handle ang nangyari sa kanila ni Chi Filomeno. Wala siyang ibinigay na detalye pero inilahad niyang walang breakup na naganap sa kanila pagkatapos ng halos 2 taon nilang nag-live-in. Noong nakaraang Agosto ay naghiwalay na sila ayon sa reliable sources. Kumusta naman si Jake? Agad na itinanong yan ng press sa aktor. Quote and unquote, "I'm good. Yeah, I'm good. I'm doing good at least. It's a lot to take. It's a little bit. Ang daming nangyayari. Ang daming sinasabi ng mga tao. But siguro, I can officially say that chapter of my life is over now. To be quite honest with you, parang I can at least say that I really love that person deeply. For me, I respect that person until today. I had a lot of time to process everything and accept everything. And for me, pag mahal mo naman talaga ang isang tao, you wish them all the happiness in the world. And you want them to be happy, you want them to you want them to be loved as well. That's the love I feel." Yan ang paunang sagot ni Jake nang kumustahin pagkatapos ng intimate media conference ng delivery rider, kaya ni-remind niya na quote and unquote, obviously, nandito tayo today. We're promoting our new movie, Delivery Rider, with Baron Geisler and Direk Lester Pimentel. And I'm so grateful kasi pinaghirapan namin itong movie na ito. We've been working so hard for it. Pero bad breakup ba yung nangyari kina Jake at Chi? Quote and unquote, "There wasn't a breakup. There was no breakup." As in, hindi sila nag-break? Paano yun? Pagbibigay diin ni Jake, quote and unquote, "No, for me, hindi wala na lang. Like I said, I love that person deeply. Hindi wala lang yun. It was incredibly important to me, but that chapter is over now and I have to accept that." Though, relax naman ang mood ni Jake at sinagot ang bawat tanong. Quote and unquote,
It's just because with everything that's being said, it's kind of hard. You have to remind yourself who you are, and you have to remind yourself of your value in moments like this as a man. Like of course, hindi ko maikwento ang mga detalye ng nangyari, but I'm incredibly proud of myself because I handled the situation like a man. I didn't make it difficult. I don't want to add more gasoline to the fire that's already happening, going on, so I hope you guys can. For me, I know I'm a public figure, so talagang my life has always been an open book. I've been in this situation before where I had a lot less and I made it through, and now parang I feel like I'm incredibly blessed because of everything I have right now na ihahain ko sa mga tao in a week's time. Makikita nyo lahat ng project ko, and you know, in a month's time from now, you're going to get to watch me, so I really want to prove it to you guys na pinayagan ako ng ABS to do this because I'm working incredibly hard for this. Yan ang pagbabahagi pa ni Jake sa mga kausap niya na writers and editors. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, talamak sa social media ang pagbebenta ng iba't ibang produkto. At isa na si Judy Ann Santos na makikitang nagbebenta ng mga kaserola online. Wala raw itong katotohanan ayon kay Juday. Quote-unquote, kayong mga nag-AI ng pagmumukha ko parang makabenta kayo ng pots and pans, bad yun. Hindi tama yun. Just to notify everyone, wala po akong ibinibentang pots and pans, a pressure cooker, and some pumpkin pan. Wala po akong binibenta. It's a scam. Hindi ako nagbebenta ng kahit anong cookware. Please do not believe these people. Yan ang paglilinaw ni Juday sa YouTube channel ni Jody Santa Maria. Nanawagan niya ang aktres sa lahat na maging mas maingat sa mga nakikita sa social media. Mahalagang inaalam muna ng isang tao kung totoo ang mga natutunghayan sa iba't ibang social networking sites. Quote-unquote, hanggat hindi nyo po nakikita sa sarili kong Instagram, which is @officialjuday or @officialjudayph, hindi po yan legit. So please be very careful. Wala po akong binibenta na kahit ano. Kahit lapay ko, hindi ko binibenta. Kahit yung budhi ko, malinis po yung budhi ko, hindi ko po ibinibenta at all. Yan ang panawagan ng young superstar. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nakapukaw ng damdamin at talaga namang pinag-usapan ang mabigat na eksena ni na Francine Diaz at Seth Fedelin sa ABS-CBN crime action drama series na Sins of the Father, kung saan nabunyag na ang madilim na realidad ng kanilang mga karakter. Sa seryeng pinangungunahan ni Gerald Anderson at kasalukuyang most watched series sa I Want, ipinagtapat na ni Arisa na ginagampanan ni Francine ang pagkakasangkot ng ama ni Enzo na ginagampanan naman ni Seth na si Roldan na ginagampanan naman ni Joko Diaz sa malalaking scams pagkatapos silang masaksihan ang pagkamatay ng karakter na si Rainier na ginagampanan naman ni River Joseph. Ibinahagi ni Francine na mala roller coaster ride ang naging karanasan nila dahil sa mga natutunan at naging improvement nila bilang mga aktor. Nagpasalamat din siya sa mga manonood na tumutok at pumuri sa kanilang eksena. Quote-unquote, roller coaster ride siya dahil kapag nako-compare namin sa kung paano kami dati, napapa-oo nga ang laki na ng difference namin. Sobrang dedicated namin sa craft namin kaya kahit may kaunting makarecognize na pinaghirapan namin yung eksena, na-appreciate namin. Yan ang sabi ni Francine sa panayam sa pamagitan nga nitong kapamilya chat. Samantala, binalikan naman ni Seth kung paano niya nalampasan ang mga hamon sa pagganap sa kanyang karakter. Quote-unquote, aaminin ko na sobra akong nahirapan in terms of maturing sa loob at labas ng kamera. Through time naman, nalaman na namin yung direksyon na dapat naming puntahan. Yan ang saad niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junela, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng showbiz balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Sa ating regional news, kay Erwin Pañano para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.